ikaw ang pipiliin niya kahit may other woman pa siya kapag ito ang ginawa mo. Yes, utol. Na kung magagawa mo lang ito sa tama, tiyak, ikaw at ikaw talaga yung pipiliin niya. Kasi, kung sakali man na magkamali tayo sa mga bawat kinikilos natin, ay may posibilidad na mas lalo siyang sasama doon sa other woman niya. So, ibig sabihin, meron pong mga gawain na karapat-dapat na kailangan din nating mag-ingat sa mga bawat kinikilos natin. Na para, instead na yung bagong babae niya yung pipiliin niya, ay ikaw po yung pipiliin niya. So gusto mo ba yon? Yes. So ngayon, ito, makinig lang po kayo sa sasabihin ko dito. Na kung nasa situation ka man sa ngayon na niloloko, na merong third party yung partner mo, na meron kang kahati, kumbaga. Ito po, no, huwag na huwag muna kayong mabahala. At saka, huwag na huwag muna kayong matakot. Kasi nandito tayo. And just leave it to the expert. Kasi sa totoo lang, marami na rin kaming natulungan, no, sa ganitong diskarte or sa ganitong gawain na ang nagiging ending or yung nagiging resulta ay bumabalik pa rin naman sa kanila yung partner nila, or sadyang bumabalik talaga na mas lalong sila ang pinipili. Di ba kung napapansin ninyo na kapag pinapipili ninyo yung mga partner ninyo ay wala silang pinipili, or kung minsan ikaw yung sinasabi niya na ikaw yung pinipili niya. Pero, hindi niya naman tinitigil yung kalokohan na ginagawa niya. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pagme-message doon sa bago niya. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pakikipag-communicate doon sa bago niya. Diba? So ngayon, ano nga ba ang dapat nating gagawin? Walang iba, utol. Diba? Palagi ko na lang itong sinasabi eh. Kailangan mong magparaya. Okay? Kailangan mo siyang ayawan, kailangan mo siyang atrasan. No? Lingid sa kaalaman natin na kung minsan, ang buong akala natin na kapag inaatrasan natin yung tao o yung partner na merong bago, na merong third party, ay baka mas lalong magiging matiwasay or mapayapa yung pagsasama nila kasi, Kuya Kiko, nag-giveaway ako eh. Diba? So, edi, mas lalo silang magiging masaya. Ito mga utol, no? Kailangan mo lang din magiging confident dito. Kasi kung sa ngayon man ay nagiging masaya sila, actually sa totoo lang, sa umpisa lang naman yan. Pero kapag the more mong hinahabol-habol or the more mong ipinaglalaban yung partner mo, ay mas lalo silang mabibigyan ng challenge. Mas lalo silang ma-excite. Na instead na mapabilis yung magkakaroon sila ng pagsasawa sa isa't isa, ay mas lalo po itong matatagalan. Kasi ang kahahantungan nito, utol, ay parang binibigyan mo sila ng energy. Pinapalakas mo yung energy nila. Kasi hinahabol-habol mo pa yung partner mo na lalaki. Nakikipag-agawan ka pa. So doon pa lang nagre-resemble po ito na parang ganun pala ka-importante yung taong ito, ganun pala kahalaga, ganun pala ito ka maganda yung worth ng taong ito kasi hinabol-habol mo eh. Ipinaglalaban mo. So, the more rin talagang ipaglalaban yan ng bago niya. Ano kaya yung meron sa lalaking ito? Bakit siya hinahabol-habol ng babae niya? Ibig sabihin, yung lalaki na ito is karapat-dapat talagang mahalin. No? So that's why talagang ipaglalaban niya rin. No, yung kunwari pagmamahal niya, yung karapatan niya, kung minsan nakala mo talaga is parang sila pa yung may karapatan eh. No, 'di ba? So, ipaglalaban din nila ito dahil yun ang pinapakita mo. Pinapakita mo kasi na yung lalaki na ito is napakamahalaga. No, versus sa kung halimbawa na lang nagparaya tayo, hinayaan natin, no, pinamigay mo yung lalaki na ito, ay dito pa magtataka yung bago niya. Na yes, sa umpisa mapapaisip yung bago niya na, babe, hay sa wakas, na solo din kita. Pero, eventually, no, pagdating ng panahon, mapapaisip din talaga yung bago niya na, teka lang, bakit hindi malang kami ginugulo ng dati niya? Bakit parang nagparaya lang yun? Na parang pinamigay pa yung lalaking ito. So ngayon, mabibigyan siya ng question mark sa kanyang isipan. Na baka may problema naman talaga yung lalaking ito. Baka ubod naman talaga ng sinungaling, ubod ng kalokohan yung taong ito kaya pinamigay. No, hindi na nakipag-agawan yung partner niya sa akin eh. Hindi na nakikipag-compete.
So baka there is something wrong din talaga sa taong ito. No, na pinamigay na lang eh, parang sinusuka pa nga, parang itinutulak pa nga eh. So kapag ganon ay talagang mawawala na sila ng challenge. No, kasi wala nang nakikipag-agawan eh. So mas lalo silang or mas lalong madaling magsawa yung isa sa kanila. And the more kasi na masusolo nila yung isa't isa, ay hahantong at saka hahantong talaga na sila ay mas madaling magsawa. So ito na ngayon, dito na mapapaisip yung bago niya. Baka wala naman talaga kwenta or walang kakwenta-kwenta yung lalaking ito. No, pinamigay lang. So then dito na nga kung minsan nababalitaan natin, palagi na silang mag-aaway, palagi na siyang tinataboy ng babae, palagi na siyang sinisigawan ng bago niyang babae. No? Na kung minsan kasi sa lalaki, nabubulagan lang naman ito dahil sa pangangatawan, dahil sa pagtatalik, no? Dahil sa paglalampungan. Pero when it comes sa tinatawag nating pagmamahal, I don't think so. Ang lalaki kasi utol, kami no, dito kami naguguluhan na hindi namin alam kung ano ba talaga yung nararamdaman namin. Na kung minsan yung bugso ng damdamin namin, na akala namin is pagmamahal. Naku, mahal ko yung bago ko. Pero yung hindi namin alam is last lang pala. No? Dahil nga pala sa pangangatawan lang ng babae. So that's why kung masusolo na ito ng lalaki, hahantong at saka hahantong talaga na siya ay mas madaling magsawa din pagdating ng araw. And once na dumating na yung panahon na yon na siya ay nagsawa, is ito na, tsopera niya naman yung bago niya or di kaya maghahanap na naman siya ng bago. Or lalong lalo na kapag ikaw mismo itinaboy mo siya pero nagpaparamdam ka pa din na parang nandyan ka pa lang or nandyan ka naman naghihintay, is ikaw po or isa ka sa babalikan nito pagdating ng araw. No, babalik siya sa'yo kapag pinaramdam mo na nandyan ka lang din naman naghihintay sa kanya. So yun po ang mangyayari talaga. And matitiyak natin utol, 90% bumabalik at saka bumabalik talaga yan pagdating ng araw. Kapag isinuka mo, itinaboy mo, inayawan mo, inatrasan mo, mas mapabilis na sila ay magsasawa sa isa't isa. So kung gusto mong mangyari ito utol, yun po ang gagawin mo. Huwag ka nang makipag-compete, huwag ka nang makipaghabulan, huwag ka nang makikipag-agawan. No, mali po yung iniisip natin na baka mas lalo silang magiging mapayapa kasi hindi na natin ginugulo. No? Yun ang buong akala natin. Pero subukan mo lang utol na huwag talaga silang guluhin kasi silang dalawa sa proseso na ito ay mas lalo lang silang mas madaling magsawa sa isa't isa. No, matitiyak ko yan sa inyo utol. Ang dami na po naming magagandang feedback na natatanggap na mas nagugustuhan nila yung nagiging resulta. Kuya Kiko, maraming salamat. No, ngayon ito na, bumabalik sa akin yung lalaki, ako daw yung gusto niyang pipiliin, ako daw yung gusto niyang makasama habang buhay. Yun po ang magiging resulta kapag isinusuka mo na yung taong palagi ka namang niloloko. No? So wag tayong magpalinlang na kung minsan nakala natin is mawawala sila, yung pala ay babalik lang din naman. Kaya nga po yan nagloloko kasi kampante siya na merong ikaw na nagiging reserba niya. Nakuha yung ibig kong sabihin? So yun po yun mga utol. So yun lang po, maraming salamat. So sa may mga katanungan pa dyan, you can leave a comment nandyan sa ilalim and sasagutin natin yan, lalong-lalo na dito sa ating YouTube channel. And sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush!